Lasingin natin si Chloe mamayang gabi. Sundin ang plano. Ipaaresto siya dahil sa pagmamaneho ng lasing. Pagkatapos, sa atin na lahat ang pera ng kumpanya. Kapag wala na siya, lahat ng kanyang mga endorsements at mga script ay mapupunta sa akin. Isang artistang napahiya at may record ng krimen, paano siya makikipagkompetensya sa akin? Ako si Chloe, CEO ng Skyward Entertainment, ang nangungunang bituin sa industriya ng entertainment. Ang mga pelikulang pinuhunan ko ay mga malalaking hits sa takilya. Nangungunang award-winning na aktres at $1 billion sa profit sharing. Dobleng kaligayahan. Pero sinong mag-aakala ang aking fiancé at matalik na kaibigan ay nagkasabuatan na sa likod ko. Pinalasing nila ako, niloko ako na magmaneho at isinumbong ako dahil sa pagmamaneho ng lasing. Pagkalipas ng 15 araw sa bilangguan, lumabas ako pero ninakaw nila ang aking kumpanya. Malapit na akong magdaos ng press conference upang linisin ang aking pangalan. Pero sa daan papunta roon, sila mismo ang nagmaneho at nakabangga sa akin. Kung may susunod na buhay, mga ulupong na iyon, hindi ko hahayaang makawala kahit isa. Victor, Bella, sandali, hindi ba namatay na ako? Muling isinilang ba ako? Mukhang sobrang excited ang ating best actress. Hindi man lang niya mahawakan ng maayos ang tropeo. Salamat sa awards at sa aking team. Espesyal na pasasalamat sa isang tao, ang aking fiancé Victor. Siya ang aking manager at ang aking pinagkakatiwalaang tao. Chloe, anong nangyari? Muntik mo nang mahulog ang tropeo. Siguradong sobrang saya. Chloe, ngayon ay dobleng kaligayahan. Best Actress at $1 billion sa bahagi sa takilya. Kailangan mong ilibre sina Victor at ako sa isang malaking handaan. Sige, ako na ang bahala ngayon. Kumain kayo hanggat gusto ninyo. Sige, umalis na tayo. Magbubuk ako ng restaurant. Sinong mag-aakala sa likod ng mga eksena, ang mga trader na iyon ay nagkakasundo na pala at nagkasabuatan upang ako'y patibongin. Itong handaan ay isang patibong, pero alam ko na lahat. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magkakamali. Sige, kayong dalawa maghintay sa labas. Tatawag ako at susunod ako. Gusto nila akong lasunin muna, tapos lokohin akong magmaneho, tapos ipabangga ako sa pinsan ni Victor na si Daisy. At sa wakas, isumbong ako sa pagmamaneho ng lasing. Kung ganoon, magsisiguro ako ng malaking sorpresa para sa kanila. Manager Ward, itong limited edition na Rolls-Royce boat tail, kukunin ko ito. Ihatid ito sa award ceremony, ngayon din. Kaninong kotse ito? Ang kumikinang. Miss Kata, ang kotse na inoda mo. Chloe, bumili ka ng kotse? Magkano ang halaga? Mukhang hindi bababa sa $20 milyong. $20 milyong ay hindi makakabili ng isang gulong. Manager Ward, pakilala mo ito. Oo. Ito ay isang global limited edition na Rolls-Royce boat tail. Nagkakahalaga ng $300 milyong. $300 milyong? Wala akong kayang bilhin na $300 milyong sa buong buhay ko. $300 milyong, masyadong mahal. Chloe, gumastos ka ng $300 milyong para sa isang kotse? Bakit hindi mo to pinag-usapan sa akin? Hindi ba ako pwedeng gumawa ng gusto ko sa sarili kong pera? Ang kotse na to sobrang mahal. Sayang kung masira mo. Anong sinabi mo? Oh, ibig sabihin ni Victor, sulit naman ang pera. Oo. Chloe, paano kung mag-drive tayo papunta sa hotel ngayon? Iinom naman tayo mamaya. Bakit magdadrive? Sumakay na lang tayo ng taxi. Hindi. Kailangan niyang magmaneho. Paano natin maisasagawa ang plano kung hindi? Tara na, wag nang sumakay ng taxi. Chloe, bumili ka lang ng bagong kotse. Hindi mo ba ito gusto i-test drive? Oo. Hindi pa ako nakasakay sa $300 milyong luxury car. Kailangan ko tong i-enjoy ngayon. Nakikita mo? Nag-aalala sila. Sige, dahil gusto ninyong lahat na ako ang magmaneho, magdadrive ako. Manood lang kayo. Ipinagpalit ko ang may beach ko sa isang Rolls-Royce na nagkakahalaga $300 milyong. Kung mga haskang sirain ito, hihintayin kitang maghirap. Chloe, ibigay mo sa akin ang susi. Hindi pa ako nakapagmaneho ng Rolls-Royce na nagkakahalaga ng $300 milyong. Ang cool ng kotse na to. Iba ang pakiramdam kapag nakaupo. 4 pa rin naman ang gulong. Ganun pa rin. Oh, Chloe. Ngayon pupunta ako sa pinakamahal na hotel. Mag-order ng pinakamabibigat na putahe at talagang ipapadama ko sa'yo. Ipapadama sa kanya? Bawat sentimo na sinasayang mo ngayon ay para sa amin. Aking pera, kailan pa naging sa inyo ni Bella? Chloe, nagkamali ka ng pagkakaintindi. Ibig kong sabihin, sinasayang ni Bella ang pera natin. Oops, hindi ko dapat sinabi yon. Si Chloe, sarili niyang pera. Sa kanya yon. Sumasama lang ako. Oh, tingnan niyo kayo. Nagtutulungan. Akala ng iba, kayo ang tunay na mag-asawa. Nagsasabuatan, nalamunin ako. Chloe,
Paano mo nasabi yun? 10 taon na tayo. Hindi mo pa ako kilala hanggang ngayon. Chloe, alam mo kung anong klaseng tao ako. Matagal na tayong magkaibigan mula noong kolehiyo. Kailan pa ako nagsinungaling sa'yo at sinasabi mo yon? Biro lang. Huwag kang masyadong mainit. Chloe, sa susunod, wala nang ganoong biro. Noong nakaraan, akala ko si Victor ay nag-iisip tungkol sa ating kinabukasan. Ngayon, naiintindihan ko na kapag sinabi niyang tayo, siya, at si Bella ang ibig niyang sabihin. Sa paningin niya, isa lang akong tanga, isang ATM. Tara, Chloe, I toast kita. Sana maipublic na ang Skyward at gumanda ng gumanda. Salamat sa magandang hangarin. Hindi ka ba iinom? Hindi, nakainom na ako. Sino ang magdadrive mamaya? Tumawag na lang ng designated driver. Victor, yun ay $300 milyong na kotse. Designated driver? Mas gusto ko na lang mag-drive ako. Ikaw magdadrive? Hindi ka ba iinom ngayon? Masama ang pakiramdam ko ngayon. Hindi ako iinom. Kayo na lang. Oo, masama ang pakiramdam ni Bella ngayon. Siya na lang magdadrive sa atin. Perpekto. Mahilig si Bella sa bar at uminom, di ba? Sa masayang araw na ito, makakatanggi ba siya sa inumin? May binabalak kaya siya? Chloe, talagang masama pakiramdam ko. Kayo na lang uminom. Huwag kayong mag-alala sa akin. Hindi, masaya ako ngayon. Kailangan mong uminom kasama ko. Ako. Nanalo ako ng award ngayon. Masaya ako. Hinihiling kong uminom ka at tumanggi ka. Anong ibig mong sabihin? Kailangan kong pigilan. Huwag kang gumawa ng padalos-dalos. Chloe, talagang hindi ako pwedeng uminom ngayon. Huwag kang magalit. Chloe, masama pakiramdam ni Bella. Hindi kanya sinasadya na balewalain. Nakakadismaya ang pagtrato mo sa kanya. Kinakausap ko ang matalik kong kaibigan. Anong kinalaman mo roon? Nakikialam ka sa hindi mo dapat. Chloe, paano mo ako sinaktan? Siya ang matalik kong kaibigan. Masyado kayong nagiging close. Sabihin mo, hindi mo ba deserve? Ang laking pambuwisit. Chloe, huwag kang magalit. Huwag kang magalit. Masyado akong nakalapit. Deserve ko, deserve ko. Sinusubukan akong isang kala ng mga gago at nakawin ng kumpanya ko. Siguradong marunong silang magpigil. Kung ganoon, isipin mo itong down payment. Kalimutan mo na, tapos na ako sa pag-inom. Walang saya. Bella, wala kang alam. Humingi ka ng tawad kay Chloe ngayon. Chloe, hindi ka magtatagal na mayabang. Papahirapan kita sa lalong madaling panahon at mawawala sa iyo ang lahat. Pagkatapos lahat ng sayo ay magiging akin, kasama na ang lalaki mo at ang kumpanya mo. Chloe, kasalanan ko. Siya na lang ang iinumin ko imbes na alak para i-toast ka. Kung igigiit mong uminom ako, sige. Pero maselan ako sa red wine. Kung walang foie gras na kasama ng red wine, may kulang. Victor, sabihin mo sa waiter na dalhin sa atin ang pinakamagandang foie gras. Sige, asawa kita. Ikaw ang masusunod. Titingnan ko na ngayon. Naku, nakalimutan ko. Nakalimutan ko ang lipstick ko. Eto, gamitin mo ang sa akin. Anong brand ng lipstick ito? At pinapahid mo sa akin? Natatakot akong magka-allergy kapag ginamit ko. Mga designer brand lang ang ginagamit ko. Ang mall sa baba ay may counter. Bilhan mo ako. Ililipat ko sa iyo ang pera. Huwag na, huwag na. Bibilhin ko na ngayon. Hintayin mo ako. Sa nakaraan kong buhay, ininom ko ang alak mo. Napunta sa bilangguan at nawala ang buhay ko. Ngayon, pinalitan ko ang alak ng grape juice. Tingnan natin kung paano mo magagamit ang drunk driving para i-frame ako. Chloe, nakuha ko na ang pinakabagong shade ng Chanel. Tingnan mo kung gusto mo. Sige, iwan mo na lang. Nasuri ko na ang foie gras. Darating na yan. Chloe, darating na ang foie gras. Paano kung mag-umpisa muna tayong uminom? Sige, dahil gusto niyong lahat uminom, iinom ako, kasama kayo. Chloe, okay ka lang? Masyado ka bang mabilis uminom? Ayos lang ako. Tara, inumin mo na. Mukhang masaya talaga si Chloe ngayon. Chloe? Cole? Kakaiba siya ngayon. Nakaramdam ba siya ng kung ano? Imposible. Kung talagang naghinala siya, hindi siya iinom ngayon. Kaya malamang naging mayabang siya dahil nanalo siya ng award.
Naglakas loob pa siyang saktan ako. Nai-stroke lang siya. Hindi siya magtatagal na mayabang. Ayos na ba ang lahat kay Daisy? Huwag kang mag-alala. Ngayong gabi, siya ay mamamatay. Chloe, okay ka lang? Lasing na lasing siya. Ihahatid kita pa uwi. Sige, tutulungan ko siyang tumayo. Bigla sumakit ang tiyan ko. Kailangan kong pumunta sa banyo. Hintayin mo ako. Ang hirap naman. Sige, sige. Kapag lumabas si Bella ng kotse, iyon ang senyales para magsimula. Dapat nandyan na si Daisy ngayon. Hindi ako makapaniwala na naglakas loob silang bumangga sa kotse na nagkakahalaga ng $300 milyong. Chloe, sino ang nakakaalam kung gaano katagal aabutin ng babaeng si Bella? Malapit na tayo sa bahay. Bakit hindi ka na lang magmaneho pa uwi? Bakit hindi ikaw? Lasing ako. Hindi makapagmaneho. Medyo nahihilo pa. Hindi mo naman sinasadya na ipamaneho ako para lang i-report ako dahil sa pagmamaneho ng lasing at ipakulong ako, diba? Tigilan mo na ang biro. Ikaw ang pinakamamahal ko. Bakit kita gaganyanin? Hindi rin ako magmamaneho. Umiinom ko. Hindi makapagmaneho. Mas kaunti ang ininom mo. Natulog ka sa buong biyahe, kaya tiyak na matino ka na ngayon. Maikli lang naman ang distansya. Okay lang yan. Huwag uminom at magmaneho. Prinsipyo ko yan. Wala akong pakialam. Hindi ako magmamaneho. Di maghintay tayo kay Bella na bumalik. Hindi naman masamang maghintay. Hoy, sobrang sakit ng tiyan ko. Hindi ako makagalaw. Baka may sakit ako sa tiyan. Kailangan kong pumunta sa ospital. Sige, ingat. Hindi ko kaya mag-isa. Pwede bang pakiusapan mo si Victor na sumamay sa akin? Natatakot ako. Sige, darating ako agad. Ikaw, ano? Ano ang magagawa ko? Aalis na kayong lahat. Ano pa bang magagawa ko? Bakit hindi ka na lang magmaneho pa uwi? Hindi naman kalayuan, mga 2 milya lang. Maikling biyahe lang. Magmaneho ka ng mabagal. Text mo ko pag-uwi mo. Sige, aalis na kayong lahat. Hindi naman ako pwedeng matulog sa tabi ng kalsada. Di mauuna na ako. Mag-ingat sa pagmamaneho. Sa wakas, nagdesisyon ka ng magmaneho, ha? Darating talaga. Alo, kumpanya ng seguro? May sumalpok sa akin sa likod. Magpadala ng tao para suriin ang sira ng kotse ko. Medyo malubha ang bangga. Hindi ko sinasadya. Ikaw ang may kasalanan sa pagsalpok sa akin. Ito ay isang globally limited edition, Rolls-Royce Boat Tail. Nagkakahalaga ng $300 milyong. Mas mabuti pang manalangin ka. Nasaklaw ito ng insurance mo. Hindi ito ayon sa plano. Ang kotse na ito ay sobrang mahal. Lasing tayo nagmamaneho. Tayo ang may buong kasalanan. Aba, lasing kang nagmamaneho. Tatawag ako ng pulis. Binibini, huwag mo munang tawagan ang pulis. Ito si Chloe, ang CEO ng Skyward Entertainment. Isang nangungunang aktres. Isang among nagkakahalaga ng bilyon. Magkano ang gusto mo? Sabihin mo ang presyo at aayusin natin ng pribado. Kung sumabog ito, masama para sa kanya. Chloe, ano kung kilala ka? Pinapayagan ka ba ng pagiging sikat na magmaneho ng lasing? Pinapayagan ka ba ng pagiging sikat na mabangga ang kotse nang hindi humihingi ng tawad? Hindi ko kayo matiis na mga sikat. Nagmamalaki kayo. Wala akong gustong kahit isang sentimo ngayon. Ilalantad kita. Hayaan ang buong internet na makita ang totoong kulay mo. Hindi ako uminom. Sige, tumawag ka ng pulis. Sino ang natatakot kanino? Tigilan mo ang pagpapanggap. Napakalakas ng amoy ng alak. Akala mo hindi ko naamoy? Ano kung sikat ka? Ang ibig bang sabihin ng pagiging sikat ay kaya mong magsinungaling ng walang hiya? Chloe, huwag mong sabihin niyan ng galit. Humingi ka agad ng tawad sa kanila. Sikat ka na ngayon. Kung malantad ang pagmamaneho mong lasing, masisira ang mga endorsement at scripts mo. Hindi bababa sa 15 araw na pagkakakulong. Hindi talaga ako uminom. Ano ang dapat ikatakot? Si. Kung humingi ka ng tawad dahil sikat ka, papatawarin na sana kita. Dahil matigas ang ulo mo, huwag mo akong sisihin.
Sana kapag dumating ang pulis, hindi ka matigas ang ulo. Alo? Pulis trapiko? Gusto kong mag-report ng lasing na driver. Nasa gitna ako ng Riverside Road. Ito ay isang sikat na tao, si Chloe. Si Chloe mula sa Skyward Entertainment. Ano bang ingay na yan? Hindi ka ba pumunta sa ospital dahil sa gastroenteritis? Biglang tumigil ang sakit ng tiyan ko. Siguro ay dahil lang sa nakain ko. Kaya bumalik ako. Anong nangyayari? Si Chloe ay nagmamaneho ng lasing at nabangga sa likod. Ano? Chloe, baliw ka ba? Paano ka makapag-drive pagkatapos uminom? Makukulong ka niyan. Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Hindi ako uminom. Pasensya na, miss. Humihingi ako ng tawad para sa kaibigan ko. Magkano ang gusto mong pera? Sabihin mo lang ang presyo at aayusin natin ito ng pribado, okay? Huli na! Tumawag na ako ng pulis. Naku, Chloe, masama ito. Hindi ba dapat pumirma ka ng kontrata bukas para sa isang pelikulang malaki ang budget? Isang kontrata na nagkakahalaga ng mahigit $1 bilyong. Sa kritikal na sandaling ito, kung ikaw ay madetaing ngayon, masasayang lahat ng iyong pagsisikap. Tama, Chloe. Baka ibigay mo ang selyo ng kumpanya at autorisasyon kay Victor at siya ang pumirma para sa iyo. Nasuri ko na ang kontrata. Walang problema. Akin munang itatago ang selyo ng kumpanya para sa iyo sa ngayon. Paglabas mo, ibabalik ko ang selyo ng kumpanya sa iyo. Ang cheap na trick. Bakit hindi ko nakita ito sa past life ko? Sabi ko, hindi ako uminom. Hindi ko kailangan ng kahit sino na pumirma para sa akin. Sino ang tumawag ng pulis? Ako ang tumawag sa pulis. Opisyal, inireport ko ang taong ito dahil sa pagmamaneho ng lasing. Sikat siya, uminom siya, at nagmaneho. Uminom ka? Pinaparatang niya ako. Hindi ako uminom. Tigilan mo na ang kalokohan. Kung uminom ka o hindi ikaw ang diyang magpapasya. Halika, hipan mo ng malakas. Chloe, nandito na ang mga pulis. Huwag kang matigas ngayon. Oo, Chloe. Alam kong nag-aalala ka sa pagpirma ng kontrata bukas. Okay lang, nandito ako para sa iyo. Sabi ko, hindi ako uminom. Wala ba sa inyo ang nakakaintindi sa akin? Kung hindi ka uminom, luluhod ako at tatawagin kitang amo at sasampalin ko ang sarili ko. Sige, sinabi mo yan. Sana manindigan ka sa sinabi mo. Hindi ako sumisira ng pangako. Akala mo ba katulad kita na peke na celebrity, na ang mga salita ay puro hangin? Ingatan mo ang iyong bibig. Sinasabi ko lang kung ano ang totoo. Akala mo ba dahil sikat ka, espesyal ka na? Ang ibig bang sabihin ng pagiging sikat ay pwedeng uminom at magmaneho? Hindi ko talaga kayo matiis na mga celebrity. Dahil lang may pera ka, nakakalimutan mo kung sino ka. Pantay-pantay ang lahat sa harap ng batas. Kahit superstar ka, makukulong ka pa rin sa pagmamaneho ng lasing. Saka, panoorin mo mabuti. Sige, tama na ang usapan. Hipan mo na. Zero ang alcohol content sa dugo. Imposible yan. Nakita ko siyang umiinom gamit ang sarili kong mga mata. Imposibleng hindi ito lumabas. Nasira ba itong breathalyzer? Gusto mo talagang makulong ako dahil sa DUI? At arestuhin? Uy, huwag kang magsalita ng walang kwenta. Si Chloe ay isang malaking bituin. Bakit siya magdadrive ng lasing? Masama ito sa kanyang imahe kung lumabas. Nagkamali ako. Si Chloe ay talagang hindi uminom ngayon. Imposible! Ang bango niya ng alak. Paano siya hindi uminom? Mayroon ngang amoy ng alak. Kumuha ka ng bagong breathalyzer. Hipan mo ng malakas. Talagang hindi siya uminom. Paano ito nangyari? Malinaw na sabay tayong uminom. Nasira rin ba itong breathalyzer? Uminom ka rin? Hindi ako uminom. Uminom ako, pero hindi ako nagmaneho. Opisyal, dahil napatunayan na hindi ako lasing na nagmaneho, maaari ko bang itanong, sino ang may kasalanan sa aksidenteng ito? Ang kotse sa likod ang bumangga sa iyo. Ang kabilang kotse ay ganap na may kasalanan. Mabuti, ngayon, pag-usapan natin ang kompensasyon. Kumusta, Ma'am Carter? Ako ang namamahala sa aksidenteng ito, ang claims adjuster. Magsimula na tayo. Victor, anong nangyayari? Si Chloe ay talagang hindi uminom. Wisit, nakita ko siyang uminom gamit ang sarili kong mga mata. Pwede bang parehong sira ang mga breathalyzer? Mukhang mahal ang kotse na ito. Hindi bababa sa ilang milyon, di ba? Miss Carter, ang iyong kotse ay isang globally limited edition Rolls-Royce Boat Tail. Nagkakahalaga ng $300 milyong.
Ang banggaan na ito sa likuran ay nagdulot ng sira sa mga ilaw sa likod, bumper, trunk at exhaust pipe. Grabe ang deform. Ang kabuuang halaga ng pagkumpuni ay 20 milyong dolyar. Ano? 20 milyong dolyar? Hindi ko iyon mababayaran kahit ibenta ko ang sarili ko. Kung hindi mo kayang bayaran, edi, pumunta ka sa kulungan. Siye, amo, Alam kong mali ako. Anong sinabi mo? tutuparin ko ang aking pangako. Pasensya na, pakiusap, maging mas matalino ka. Mapapatawad mo ba ako? Hoy amo, tingnan mo ako. Lumuhod na ako. Sinampal ko ang sarili ko. Tinawag pa kitang amo para hindi na ako magbayad. Tama? Sige, kung wala nang iba, aalis na ako. Tumigil ka dyan. Kailangan mong tuparin ang taya. Kailan ko sinabi na hindi ka na magbabayad? Amo, sumusumpa ako. Hindi ko sinadyang sumalpok sa'yo. Malaking pera iyan. Patayin mo man ako, hindi ko pa rin makakaya iyan. Mangutang ka sa mga kamag-anak? Kumuha ng loan sa bangko? Magbabayad ka ngayon? Gusto mo man? O hindi? Chloe, wala talagang pera ito. Huwag kang masyadong mahigpit sa kanya. Sikat ka ng sikat ngayon at kung sumabog ito, masama para sa iyo. Paano kung mabalitaan ito ng media? Ang headline ay maaaring Best Actress, nangaapi ng mahirap. Masisira ang imahe mo. Labis kang nag-aalala sa imahe ko, ha? Sige, ikaw na magbayad para sa kanya. Hindi ba nakuha ng pamilya mo ang relocation compensation? Hindi pa dumarating ang kompensasyon. Bukod dito, ano ang kinalaman ko dyan, ha? Bakit ako ang magbabayad para sa kanya? Anong ibig mong sabihin? Ikaw kasi. Anong ginagawa mo? Hindi ka magbabayad at gusto mo pang makipag-away? Si Chloe ay Best Actress at kung gagalawin mo siya, hindi na lang pera ang usapan. Chloe, kaya mong bayaran ito. Kaya mas mabuting iwasan na lang ang gulo. Kung lumabas ito, tiyak na iikutin ito ng media. Bagay tulad ng stars sumalpok sa kotse at pagkatapos humihingi ng napakalaking bayad o Best Actress, ginagamit ang kanyang impluensya para mangapi ng iba. Ito ay magiging PR. Disaster. Baka hayaan na lang. Para sa iyong reputasyon, Hayaan? Sinalpok ako sa likod. Hinihingi ko sa kanya na bayaran ang lahat ng pinsala. May problema ba dyan? Chloe, pinoprotektahan ka lang namin. Sikat ka na ngayon eh. Ang pinakagusto ng media ay ang mga iskandalo at chismis mo. Kung tumagas ito, sino ang may alam kung paano nila iikutin? Baka magmukha ka talagang nangaapi. Ano ang sinabi mo? Ako na ba ang bully ngayon? Chloe, sinaktan mo na naman ako? Nasagi ako. Sige, huwag mo akong panigan. Pero lagi mo siyang pinapanigan. Nakikipagtalik ka ba sa kanya? Chloe, hindi pwede. Hindi ko siya kilala. Kasalanan ko. Hindi dapat ako pumanig sa labas. Teka, huwag kang magalit. Bakit kaya ang kakaiba ni Chloe ngayon? Baka may napansin siya? Chloe, dahan-dahan lang. Hindi maglalakas loob si Victor. Victor, hindi mo naman ako sinusubukang i-frame, di ba? Uminom ba si Chloe o hindi? Oo, nakita ko mismo. Ewan ko kung bakit hindi lumalabas. Ikaw ang magbabayad ng 20 milyong dolyar. Binibiro mo ba ako? Hindi ako ang nagmamaneho. Bakit ako magbabayad? Buwisit! Sinabi mong banggain ko si Chloe ng kotse. Kung hindi ka magbabayad, sino? Ibaba mo ang boses mo. Kung sino ang may kasalanan, siya ang babayad. Tsaka, saan ako kukuha ng ganoong pera? Wala akong pakialam. Ang pamilya mo ay nakakuha relocation compensation, di ba? Paano kang walang pera? Ang relocation compensation, hindi pa dumarating. Sige, hahanapin ko si Chloe ngayon. At sasabihin ko lahat. Tungkol sa relasyon mo kay Bella. Wag. Hayaan mo akong mag-isip ng paraan. May idea ako. Chloe, ayos na lahat. Pumayag siyang magbayad. Pero, sa tingin ko, pareho sira ang breathalyzers. Hindi ka ba uminom din? Ikaw ang mag-test. Posible na isa lang sira, pero pareho? Hindi uminom si Chloe. Hindi na kailangan. Hindi. Kailangan mong mag-test. Sí, i-test mo. Wala ang alcohol sa dugo. Alam kong may sira ang breathalyzer. Umiinom siya. Pagmamaneho ng lasing. Buong pananagutan. Hindi ko na kailangang magbayad ng pinsala. Opisyal, hulihin mo siya ngayon. Sinabi ko sa'yo na hipan mo. Hindi huminga. Basta. Medyo kinakabahan ako. Subukan natin muli. Ang antas ng alcohol sa dugo ay 0.06 BAC. Paano ito nangyari? Hindi ako naniniwala. Ikaw! Hipan mo ulit! See. Sinabi ko sa iyo na hindi ako uminom. Naniniwala ka na ba sa akin? Imposible ito. Siguradong ginawa mo iyon. Talagang sira itong aparato. Chloe,
Ang galing mo. Paano mo ginawa iyon? Malinaw na uminom ka. Parehong ang breathalyzer at ang pagsusuri ng dugo ay malinis. Sinabi ko sa iyo, hindi ako uminom. Anong bahagi ng hindi ako uminom ang hindi mo naiintindihan? Gusto mo akong makulong, hindi ba? Hindi, ayoko. Inaalagaan lang kita. Inaalagaan mo ako? Gusto mong makita akong nakakulong para pumalit sa akin? Tama? Chloe, paano mo naisip iyon sa akin? Matagal na tayong matalik na magkaibigan. Bakit kita sasaktan? Sino ang nakakaalam kung ano ang binabalak mo sa likod ko? Chloe, masyado kang sensitibo. Si Bella ay palaging tapat sa iyo. Paano mo masasabi iyon tungkol sa kanya? Tuwing kakausapin ko ang aking matalik na kaibigan, sumasali ka. Posible kayang gusto mo ba siya? Hindi, Chloe. Kailangan mo akong pagkatiwalaan. Walang kasalanan si Bella at ako. Lumabas ka sa harapan ko. Tumigil ka sa kakasalita mo. Nalaman ba ni Chloe ang tungkol sa amin ni Bella? Imposible. Sobrang ingat natin. Hindi niya maaaring nalaman. At sa kanyang personalidad, kung talagang may pinaghinalaan siya, hindi niya iyon sasabihin ng direkta. Maaaring uminom siya ng milagrosong gamot para lokohin ang pagsubok ng alak. Kailangan namin siyang dalhin sa ospital para sa pagsusuri ng dugo. Nakuha ko. Kaya iyon na. Officer, pinaghihinalaan ko na uminom siya ng milagrosong gamot para lokohin ang pagsubok ng alak. Hinihiling ko ang pagsusuri ng dugo sa ospital. Ay, kaya uminom si Chloe ng milagrosong gamot. Sabi ko na nga ba? Malinaw na uminom siya ng alak. Paano naman hindi ito lumabas? Ano bang pinagsasabi mo? Uminom si Chloe kahapon, hindi ngayon. Siyempre hindi ito lalabas ngayon. Tama ay ang tanga ko. Hindi uminom si Chloe ngayon. Kung uminom man siya o hindi, Hindi mo desisyon iyan. Ang pagsusuri ng dugo lamang ang makakapagsabi. officer, may problema ba sa pagsubok ng alak? Walang problema. Kaya kailangan ko bang pumunta sa ospital para sa pagsusuri ng dugo? Hindi na kailangan. Narito na ang resulta. Ang aksidenteng ito ay malinaw na kasalanan ng sasakyan sa likuran. Malinaw? Imposible! Dapat itong suriin! Sige, gusto mo ng pagsusuri ng dugo? Pero, kung walang alkohol ang dugo ko, kailangan mong doblehin ang bayad sa akin. Kung gayon, iyan ay 40 milyong dolyar. Ito. Lakas ng loob mo? Sige, 40 milyong dolyar. Pumapayag ako. Kung walang alkohol sa iyong dugo, doble ang babayarin ko. Hindi sapat ang mga salita. Madali lang magsalita. Kailangan namin ng nakasulat na kasunduan. Pirma ng kontrata? Sabihin mong oo. Kung may problema, ako na ang bahala. Sige, pumapayag ako. Pero, kung mapatunayang uminom ka, may utang kang 40 milyong dolyar sa akin. Magkano ang halaga ng kotse mo? At naglakas loob ka pang humingi ng 40 milyong dolyar? Ano ang problema? Nawala ang tapang mo? Sana hindi mo ito pagsisihan. Hoy, Secretary Quinn. Gumawa ka ng kontrata para sa akin. Dalhin mo sa City Hospital. Kapag nalagdaan na ang kontrata, pwede na tayong magpa-blood test. Piyama? Si? 40 milyong dolyar. Mawawalan ka ng pera. Tingnan natin kung sino ang magbabayad kanino. Siyempre, konting pera lang na ganyan. Para kay Best Actress Chloe, dapat wala lang iyan. Chloe, naayos na ang aksidenteng ito. Hindi na kailangan ng blood test, di ba? Oh, Chloe. Bakit hindi mo na lang hayaan? Paano kung may lumabas na resulta? Hindi ako uminom. Ano bang pwedeng magkamali? May mali. Maliwanag na uminom si Chloe. Bakit siya sobrang kumpiyansa? May backup plan ba siya? Lumabas na ang resulta ng blood test. Sa dugo, ang blood alcohol content ay 0.06 back.
Uminom ka talaga. Ano? Imposible iyan. Miss Carter, ayon sa resulta ng blood test, ito ay isang DUI record. Ayon sa regulasyon, mababawi ang lisensya mo sa pagmamaneho kasama ang multang $5,000 at 15 araw na pagkakakulong. Paano nangyari ito? Hindi ako uminom kahit isa. Talagang lasing ka noong magmaneho. Ngayon, kailangan mo akong bayaran ng $40 milyong. Chloe, sinabi ko sa'yo, huwag kang magpa-blood test. Bakit hindi ka nakinig? Tingnan mo ang nangyari. Oh, Chloe. Sabay naman tayong uminom. Bakit ang tigas ng ulo mo? Miss Carter, Ano na lang ang signing ceremony bukas? Okay lang. Ako na ang pupunta. Chloe, ibigay mo sa akin ang selyo ng kumpanya. Pwede ring sumama si Mr. Vance. Tutulungan ko siya. Hindi mahirap makuha ang deal. Hindi pwede. Ang kumpanya ay gawa ng buhay ko. Hindi ko ito mapagkakatiwala sa iba. Opisyal, si Miss Carter may importanteng pulong bukas. Pwede bang mag-exception? Ipagpaliban ang pagkakakulong pagkatapos ng pulong? ang batas ay batas. Dapat mo munang naisip ang kahihinatnan bago magmaneho ng lasing. May mali sa resulta ng test. Hindi ako uminom. Chloe? Nasa harap mo na ang ebidensya. Tanggapin mo na lang. Oh, Chloe. Pareho tayo ng panig. Sasaktan ba kita? Pagtiwalaan mo ako sa kumpanya. Ikaw ba? Para makuha ang kumpanya ko? Lihim mo akong pinagplanuhan? Chloe, anong pinagsasabi mo? Ikaw ang uminom ngayong gabi. Paano mo ako masisisi? Oo, Chloe. Si Victor ay laging nag-aalaga sa'yo. Pareho lang kaming nagpayo sa'yo na huwag magpa-blood test, pero hindi ka nakinig. May mga tao, ang daming kasinungalingan kaya sila mismo naniniwala na. Malinaw na marami kang ininom, pero tumatanggi ka pa ring aminin. Buti nga sa'yo. Naiintindihan ko na ngayon. Kayong tatlo, magkakasabwat kayo. Mahal, ang landi mo talaga. Si Chloe ay nasa labas nagpapa-blood test at dinala mo ako rito? Maging seryoso ka. Kailangan kong sabihin sa'yo ang isang bagay. Sige, magsalita ka. Talagang uminom si Chloe ng miracle drug. Tingnan mo kung gaano siya kumpiyansa. Natatakot ako na kahit ang blood test ay hindi mapapatunayang uminom siya. Nag-aalala rin ako tungkol diyan. Kung totoong uminom siya ng droga at hindi ito makita sa blood test, malaki ang problema natin. Kumuha lang ako ng blood drawing kit. Kumuha ka ng isang tubo ng dugo mo at palitan mo ng tahimik ang kay Chloe. Matalinong galaw, mahal. Basta makulong si Chloe ngayong gabi. Sa atin na ang kumpanya. Sige, gawin mo na. Kapag naayos na si Chloe, gagantimpalaan kita mamaya. Sige, gagawin ko. Mag-ayos ka at maghintay sa akin mamayang gabi. Nars, hindi siya maayos. Mukhang inaatake siya sa puso. Chloe, tapos ka na ngayon. Nagsasabuatan kayo para isangkalan ako. Para lang nakawin ang kumpanya ko. Kahit na kailangan kong isuko ang kontratang ito, hindi ko kayo hahayaang makalusot. Chloe, sumumpa ako sa Diyos. Wala akong ginawang pagtatraidor sa iyo. Kung nagsisinungaling ako, patayin mo ako. Chloe? Kung hindi ka nagtitiwala kay Victor, okay? Pero hindi ka na rin ba nagtitiwala sa akin? Magkaibigan na tayo ng maraming taon. Gagawan ba kita ng masama? Anong ibig mong sabihin? Sinusubukan mo bang iwasan ang pagbabayad sa akin ng $40 milyong? Nagsisimula ka ng mag-eskandalo ngayon? Hindi ko pa nakilala ang dalawang ito. Anong pagsasabwatan? Maaaring, nagkaintindihan ba talaga ako? Siyempre, hindi pagkakaintindihan iyon. Chloe, ang galing-galing mo. Paano ako titingin sa iba? Chloe, bago ka makulong, mas mabuting ibigay mo na ang kumpanya kay Victor ngayon dahil nandito sina Secretary Quinn at Victor. Magiging maayos ang lahat. Pero, talagang hindi ako uminom ng alak. Talagang may mali sa resultang ito ng pagsusuri. Sandali. Malinaw na type A ang dugo ko. Bakit type B ang lumalabas?
Miss Carter, bumalik na ang resulta ng pagsusuri ng dugo mo. Ito ang tunay mong report ng pagsusuri. Ito ang totoong report ng pagsusuri. Isa pang report ng pagsusuri? Kailan mo ba talaga kinuha ang dugong ito? Kapag wala ka rito, syempre, pinakuha ko ang nurse ng extra sample. Opisyal, tiyaking bantayan siya. Huwag mong hayaang pakialaman niya ito. Sige lang, huwag kang mag-alala. Nasasakupan namin ito. Walang makikialam diyan. Nas, mangyaring magpatakbo ng isa pang pagsusuri sa sample ng dugong ito. Ano ang sinusubukan mong gawin? Relax, doble ang babayaran ko. Walang problema. Palagi akong maingat. Tungkol ito sa aking inosensya, syempre kailangan ko ng backup plan. Imposible! Paano mo mapapatunayan na ang report na ito na walang alkohol ay sa iyo? Nasa ospital ang aking medical records. Ang blood type ko ay A-I. Ang blood type sa report na ito ay tugma sa akin. Pero ang una? A, type B. Si Miss Carter ay type A nga. Maaaring i-verify sa records ng ospital. Pinaghihinalaan ko na may nagpalit ng unang sample ng dugo. Sadyang pinahamak ako ng taong iyon. Gusto nila akong makulong. Bella, umamin ka. Ikaw ba? Chloe, sinabi ko na sa iyo ng 1,000 beses. Hindi kita kayang ipagkanulo. Magtitiwala muna ako sa iyo ngayon. Napakabuti ko sa iyo. Dinala kita sa industriya ng entertainment. Binigyan kita ng resources at connections. Wala ka talagang dahilan para ipagkanulo ako. Ako ang matalik mong kaibigan. Kahit sino sa mundo ay maaaring mag-traitor sa iyo. Ngunit ako, hinding-hindi. Kung gayon, ikaw. Victor, ikaw ang sumusubok na saktan ako. Chloe, pinapromote mo ako. Binigyan mo ako ng dividends at ginawa mo akong vice president. Magkasama na tayo mula noong kolehiyo. Anong pakinabang ang makukuha ko sa paghahamak sa iyo? Totoo. Kung may konsensya ka man, hindi mo ako ipagkakanulo. Maliban kung may relasyon ka sa matalik kong kaibigan. Chloe, mahal na mahal kita at hindi ka maihahambing ni Bella. Hindi siya kasing ganda mo, hindi kasing husay, hindi kasing kakayahan. Paano ko siya magugustuhan? Tama yan, Chloe. Ikatlong klase lang akong artista. Kung wala ang suporta mo, wala ako. Hindi ako gugustuhin ni Victor. Totoo, naniniwala ako sa inyong dalawa. Kung gayon, sa inyong lahat, ikaw ang pinakasuspechoso. Pinagbintangan mo ako ng $40 milyong. Hindi ba normal iyon? Hindi naman masama. Siya nga ang pinakasuspetyoso. Inosente ako! Hindi talaga ako iyon. Suriin mo lang ang surveillance footage at makikita mo. Officer, mangyaring kontakin ng security office ng ospital. Gusto kong humiling ng surveillance footage mula sa blood draw room. Hello, security? Pakiharap ang footage ng blood test hall. Sa kasamaang palad, sira ang kamera ng blood test hall at hindi pa naaayos. Pinalad ka. Nagkataon lang, nasira ang kamera. Hindi naman ako iyon. Ngayon, napatunayan na hindi ako uminom. Ikaw naman ang magbayad sa akin ng $40 milyong. Ito ang liability report. Rear end collision. Si Daisy ang may kasalanan. Walang kasalanan si Chloe. Tingnan at pirmahan kung walang problema. Saan ako kukuha ng $40 milyong? Hindi ako pipirma. Ayos lang. Dadaan na lang tayo sa legal proceedings. Kailangan mong magbayad, gusto mo man o hindi. Secretary Quinn, hanapan mo ako ng pinakamahusay na abogado. Oh, Miss Carter. Miss Carter, ang aksidenteng ito ay hindi aksidente. May nag-udyok sa akin. Sino ang nagsusol sa iyo? Kung sasabihin ko sa iyo, pakakawalan mo ba ako? Paano kung mawalan ka na ng pag-asa at magbintang ng mali sa ibang tao? Sabihin mo muna kung sino. Pagkatapos, iisipin ko. Sagot ko ang $40 milyong. Kung maglakas loob kang magsabi ng totoo at hindi mo na makikita ang araw bukas. Ako na ang sisisihin. Walang nagsusul sa akin. Pero wala talaga akong pera ngayon. Pwede mo ba akong bigyan ng panahon? 1 linggo lang ang ibibigay ko sa iyo. Sa loob ng 1 linggo,
Mag-ipon ka ng 40 milyong dolyar o magkita tayo sa korte. Chloe, hintayin mo ako. Umuwi ka ng mag-isa. Kami ni Secretary Quinn ay pupunta sa kumpanya para ihanda ang seremonya ng pagpirma bukas. Sige, pagbalik mo, gagawa ako ng masarap para sa iyo. Huwag mong sabihin kanino man ang tungkol ngayon sa ngayon. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko. Miss Carter, bakit mo nagsinungaling at sinabing sira ang security camera? Dahil hindi pa panahon para bitawan ang bitag, Bitawan ang bitag. Hindi ko naisip na sina Victor at Bella ang makakasakit sa iyo. At napakabuti mo sa kanila. Mga walang utang na loob. sa nakaraan kong buhay, matapos nilang kunin ang kumpanya ko, sinibak din nila si Secretary Quinn. Kaya si Secretary Quinn ay mapagkakatiwalaan. Maaari kong ipagkatiwala ang ilang bagay sa kanya. Chloe! Ikaw! Tama. Ako to. Ikaw! Lihim mo akong kinontak para dalhin ako rito? Oo, inutusan ko ang seguridad na dalhin ka rito. Kaya si Victor ang nagpalit ng sample ng dugo. Mukhang pinagkanulo ka ng fiancé mo. Tigilan mo ang pagpapanggap. Alam ko na pinsan mo si Victor. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Matagal ko nang alam na si Victor ay nakikipag-date kay Bella. At alam ko lahat ng plano mo. Gusto mo akong i-report para sa DUI. Ipakulong ako para maagaw mo ang kumpanya ko. Ano? Hindi ka man lang uminom? Siyempre hindi. Yung milagrong gamot? Pinalitan ko lang ang red wine ng grape juice. Grape juice? Bakit mo sinasabi sa akin lahat ito? Narito ang 10 milyong dolyar. Sa'yo na ito ngayon. Miss Carter, anong gusto mong gawin ko? Maging inside source ko. Subaybayan sina Victor at Bella. Kunin ang ebidensya ng kanilang relasyon at mga pagtatangka. Nasaktan ako. Minamaliit mo ako. Magkasama kaming lumaki ni Victor. Pinsan ko siya, alam mo. Kailangan dagdagan ng bayad. Pagkatapos nito, hindi lang mapapatawad ang 40 milyong dolyar. Magdadagdag pa ako ng 10 milyong dolyar. Miss Carter, huwag kang mag-alala. Simula ngayon, sundalo mo na ako. Kung saan ka ituro, pupunta ako. Una, bumalik ka kina Victor at Bella. Kailangan kong malaman lahat ng susunod nilang gagawin. Sige, mayaman na ako. Miss Carter, mapagkakatiwalaan ba natin itong si Daisy? Pinsan ni Victor siya. Puro pera lang ang iniisip niya. Pero kung sapat ang bayad mo sa kanya, mapagkakatiwalaan siya. At saka... Kalihim Quinn, kumontak ng wedding planner at ipaghanda nila ako ng kasal. Okay. Pero Miss Carter, ikakasal ka ba kay Victor? Ipadala rin ang imbitasyon kay Bella at hilingin sa kanya na maging maid of honor ko. Miss Carter, alam mo na ang tungkol sa kanila. Bakit mo pa ito ginagawa? Sa kasal, ilalantad ko si Victor at ang tunay na ugali ni Bella sa publiko. Hiyain sila ng todo, gawing kalaban nila ang lahat, at mawala sa kanila ang lahat. Sige, basta't makakuha tayo ng ebidensya na sinubukan kang saktan ni na Victor at Bella, hindi lang natin sila maipapakulong kundi masisira rin ang buhay nila magpakailanman. Siya, Walang awa si Miss Carter. Papahiyain niya si Victor at si Bella sa publiko at tuluyang sisirain ang reputasyon nila. Ang kahihinatnan ng pagtutol kay Miss Carter ay nakakatakot. Napakaingat naming nagplano at naghanda ng matagal, pero nasira lahat. Lintik na Chloe. Anong himalang gamot ang nainom niya? Bakit wala silang makitang alkohol sa kanyang dugo? Wala nang saysay iyon. Pinaghihinalaan ko na may naramdaman si Chloe. Kakaiba talaga ang kilos niya ngayon. Anong ibig mong sabihin? Dati hindi siya nangahas na sumuway sa akin, lalo na't hiyain ako sa harap ng ibang tao. Pero ngayon, ibang-iba na siya. May mali. Ayos naman si Chloe bago siya pumunta sa hotel. Pagkatapos noon, para na siyang ibang tao. Alam ba niya ang tungkol sa atin? Walang paraan. Maingat tayo. Pero bakit hindi niya tayo pinahiya sa publiko? Hindi iyan ang estilo niya. Kung alam niya talaga, magsisigaw siya doon mismo. Baka lasing lang siya.
at nagloloko. Panalo sa Best Actress at pagkuha ng $1 billion na bahagi, madaling madala. Lalong lumala iyon. Ano na ang gagawin natin? Hindi ko ito basta-basta bibitawan. Wala tayong magagawa sa kanya sa ngayon. Pero ang pinakamalaking problema ngayon ay hindi siya. Ang utang ni Daisy? Ano ang gagawin natin sa $40 milyong na kompensasyon? Victor, ibigay mo na. Ibigay ang ano? Huwag kang magpanggap. Ang $40 milyong na utang mo kay Chloe. Iyon ang utang mo. Anong kinalaman ko doon? Nasa akin pa ang text ngayong gabi. Pinirmahan mo ako sa kasunduang iyon. Sinabi mong aasikasuhin mo kung may problema. Tingnan mong mabuti. Oo, pero hindi ko ito maaayos ngayon. Pinapirma mo ako sa kasunduan ng kompensasyon. Sinabi mong sasagutin mo ang 40 milyon. Haha, deserve mo iyan. Kaya pinipirmahan mo lang ang kahit anong sabihin niya? Kung sinabihan kanyang kumain ng tae, gagawin mo rin ba? Sabihin mo nga ulit iyan. Lalaban ka ba sa akin? Sino ka ba para gawin mo yan? Tama na. Sa panahong ganito, nag-aaway pa rin kayo? Sinasabi ko sa'yo, kung hindi mo mabibigay ang pera, pupunta ako kay Chloe at sasabihin ko lahat ng sikreto mo. Sige, si Chloe ang isa-set up mo? Kasali ka rin doon. Kung malaman niya, malalagot ka rin. Tumahimik ka. Daisy, hindi naman sinasadya na hindi kami makabayad. Wala talaga kaming pera. Hindi ba't may relocation compensation kayo? 1 linggo lang binigay ni Chloe. Pagdating ng relocation compensation, huli na ang lahat. Malaki naman ang kinuha mo kay Chloe sa mga nakaraang taon, di ba? Hindi ako naniniwalang wala kang naipo kahit piso. Lahat ng kinita ko ay napunta kay Bella. Ngayon, wala na akong pera. Hindi ba't binibigyan ka ni Chloe ng maraming resources bawat taon? Nasaan ang perang kinita mo? Ang liit-liit naman yan. Hindi sapat para sa amin ni Victor na gastusin. Wala akong pakialam. Kung hindi mo ibigay ang pera, dito ako titira. Tagal mo man dito. Wala akong pakialam. Tara Victor, bumalik na tayo sa kwarto. Ahem. Uy, Miss Carter, nakuha mo ba ang video? Malinaw ba? Sobrang linaw. Yung camera sa kwarto, ikakabit ko bukas kapag may pagkakataon. Sige, siguraduhin mong makuha mo sa video ang relasyon ni na Victor at Bella. Miss Carter, maaasahan si Daisy. Ang bilis niyang magkabit ng maraming kamera. Perang-pera lang ang habol niya. Hindi natin siya lubos na mapagkakatiwalaan. Anong suwestiyon mo? Kumuha ng maaasahang private detective. Papasukatin at subaybayan nila sila. Silang tatlo, Victor, Bella at Daisy. Gusto kong malaman lahat ng galaw nila. Naiintindihan. Gagawin ko agad. Mahal, ang sama mo naman. Gusto mo bang masama ako? Siyempre, gusto ko. Mga manloloko na walang hiya. May kapal pa rin ang mukha na magloko sa ganitong panahon? Well, mas maraming ebidensya, mas magiging exciting ang kasal. Lahat ng mga taon kasama si Chloe, hindi ako naging ganito kasaya tulad ng nangyari sa atin nung isang gabi. Bakit kasama mo pa rin siya? Kung hindi ako kasama niya, paano ako makikipagkita sa iyo araw-araw? Secretary Quinn. I screenshot ito at iPrint. Goring wedding poster. Sige, nakuha ko. Sa araw ng kasal mo, bibigyan kita. Ng isang malaking regalo. Victor, sino sa tingin mo ang mas kahanga-hanga, ako o si Chloe? Ikaw, siyempre. Kilala mo si Chloe.
Lumang estilo, konserbatibo, boring. Nag-date kami ng 10 taon. Ayaw niya akong hawakan hanggang sa ikasal kami. Anong taon na ba? Nagpapaka-inosente ka pa? Kaya pala hindi ka nasasapat. So, hindi ka pa rin nasisiyahan. Anong problema? Sino yon sa pintuan ng ganitong oras? Daisy, nasa labas ka ba ng pinto? Hindi ako. Nagising lang ako para uminom ng tubig. Daan lang. Tigilan mo na ang pag-arte. Nakita kita kumuha ng isang bagay sa ilalim ng pinto. Anong nasa kamay mo? Ipakita mo sa akin ngayon. Wala. Siguradong nire-record niya tayo. Ibigay mo na. Victor, buksan mo na ang pinto. Bakit nandito na ang maniningil ng utang? Bruno, anong ginagawa mo dito? Hindi pa naman ang due date. Hindi pa ang due date? Hindi mo ba alam ang rules? Kailangan mong magbayad ng 7 araw ng maaga. Anong karapatan mong manakit ng tao? Anong karapatan? Utang mo sa akin ng 50 milyong dolyar? Iyon ang karapatan ko. Ayon sa kontrata, ang due date ay sa 7 araw. Wala kang makukuha kahit 1 sentimo sa amin ngayon. Hindi ka magbabayad? Asikasuhin mo itong B, Church. Kunan mo ng hubad na litrato. Tapos, tingnan natin kung magbabayad siya. Lumayo ka. Bruno, hindi pa ang due date. Hindi pa namin naipon ang pera. Pakiusap, konting araw pa. Sige, bibigyan kita ng 7 araw. Kung hindi ko makuha ang pera sa 7 araw, itatapon ko kayong dalawa sa fish pond para pakainin ang mga pagong. Victor, bakit umabot ng 50 milyong dolyar ang utang mo? Dahil nagpumilit siyang magsugal, kahit anong pigil ko sa kanya, lalo lang siyang nabaon. Isinugal pa niya ang relocation compensation. Ubus na ang relocation compensation? Paano mo maipapaliwanag iyan sa mga magulang mo? Kaya pala sila ganoon kasabik kunin ang kumpanya ko para bayaran ang utang sa loan shark. Quinn, ang kasal ko kay Victor. Ischedule natin ito sa 7 araw mula ngayon. 7 araw mula ngayon? Hindi ba iyon ang deadline na ibinigay ni Bruno? Eksakto, 2 ibon sa isang bato. At magpadala ng imbitasyon kay Bruno. Hayaan siyang pumunta sa kasal. Masaya tayong lahat. Opo, Miss Carter. Aasikasuhin ko na agad. May utang kay Chloe na 40 milyong dolyar. May utang kay Bruno na 50 milyong dolyar. Kabuuang 70 milyong dolyar. Humigit kumulang 100 milyong dolyar. Saan ninyo nakuha ang lahat ng pera na iyan? Kasalanan lahat ni Chloe na iyan. Bakit hindi na lang siya tumahimik at pumunta sa bilangguan? Ano ang punto ng pagsasabi niyan? Ang problema ngayon ay ang pera. Dahil si Chloe ay napakasakit ng ulo, bayan na lang nating bumagsak siya. Maaari ko munang pakasalan si Chloe bilang kanyang fiancé at saka siya patayin. Kapag nawala na siya, ako ang pangunahing tagapagmana ng kanyang ari-arian. Paano mo balak patayin siya? Layson, aksidente sa sasakyan, pagkahulog mula sa gusali. Marami akong paraan. Quinn, ipadala ang video na ito kay Attorney Jones. Gamitin ito para kasuhan sila ng tangkang pagpatay. Ipasok sila sa kulungan. Oo, gagawin ko ito agad. Chloe, sa tingin ko. Victor, sa tingin ko. Ikaw mauna.
Victor, matagal na tayong magkasama sa napakaraming taon. 32 na ako. 32 ka rin. Ngayong nasa tamang landas na ang kumpanya, magpakasal na tayo. Talaga? Pakakasalan mo ako? Sige, kunin na natin ang sertipiko ng kasal bukas. Ang sabik, kapag legal na tayong kasal, natatakot ako na sasaktan mo ako agad. Pero hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Huwag magmadali, kunin natin ang sertipiko pagkatapos ng kasal. Naplano ko na ito. Ang kasal ay nakatakda sa 7 araw mula ngayon. Sige, kung ano ang sabi mo. Ayos na. Chloe, bakit hindi ka muna magpahinga? Ako at si Victor ang bahala sa pagbati. Hindi na kailangan. Ang ganda ng suot mong damit. Paano ako magiging mas maganda pa sa'yo? Ikaw at si Victor ang bida sa araw na ito. Ikaw ang pangunahing tauhan ngayon. Isa lang akong abay. Paano ako magiging pangunahing tauhan? Lahat, pumasok na kayo sa loob. Lahat ng ating mga kaibigan at pamilya halos nandito na lahat. Dumating na rin ang mga kasosyo ko sa negosyo. Kayo na lang dalawa ang kulang. Si? Napakaswerte ni Victor na mapangasawa ang napakagandang babaeng tulad ni Chloe. Oo, talaga. Ano ito? Isang poster ng kasal. Ipina-customize ko ito. Bakit natatakpan ng tela? Ito ay sorpresa para sa'yo. Gusto kong ikaw mismo ang magtanggal nito sa harap ng lahat sa kasal. Ano ang sorpresa? Ito ba ay intimate photo natin? Oo, intimate photo. Malalaman mo rin. Gusto ng mga kabataan ang konting romansa. Sige, ako na ang magtatanggal nito mamaya. Dapat mong tingnan ng mabuti. Lahat, mag-enjoy sa pagkain at inumin ngayon, at mamaya, itreat ko kayo sa isang magandang palabas. Anong palabas? Hindi ba kumuha si Miss Carter ng sikat na artista o mang-aawit para magtanghal? Mas exciting pa doon. Miss Carter, malapit na ang oras. Maaari na nating simulan ang seremonya. Sige, magsimula na tayo. Bella, umakyat ka rin. Si, Bella, tumayo ka sa tabi ng lalaking ikakasal. Hindi ito tama. Umalis ka na lang. Tutulungan mo si Victor na buksan ang kurtina mamaya. si. Mahal na mga bisita, magandang hapon. Narito tayo ngayon upang saksihan ang simula ng bagong kabanata para sa mag-asawa. Oh, napakasigla. Bella, Victor, bakit hindi nyo ako inanyayahan sa kasal nyo? Bruno, pantayan mo ang iyong bibig. Ngayon ang kasal ko kasama si Chloe. Si Bella ay abay lamang. Talaga? Akala ko kayo ang magkasintahan. Hindi ka naman naglalaro sa dalawang panig, di ba? Saan nanggaling ang basurang ito? Hindi ka ba marunong makipag-usap? Ayos lang po, sir. Ang bisita ay bisita. Bruno, di ba? Dahil kaibigan ka ni Victor, palalampasin ko na. Maghanap ka ng upuan. Mas gusto kong tumayo. Bruno, hindi ba nangako kang bibigyan mo kami ng ilang araw pa? Bakit ka narito ngayon? Sino ang nangako sa iyo? Sumusunod lang ako sa kontrata. Nakasulat ito ng itim at puti. Ang bayad ay dapat ngayon. Bruno, nakikiusap ako sa iyo. Bigyan mo ako ng ilang araw pa. Magdadagdag ako ng ilang $1 milyong pa. Sino ba ang may pakialam sa ilang milyon mong dolyar? Ngayon o wala na? Wala kahit isang segundo ang huli. Pwede ba tayong mag-usap ng pribado pagkatapos ng kasal? Maghanap ako ng paraan para mabigyan ka ng pera ngayon. Sige, sinabi mo yan. Kung hindi ka magbabayad ngayon, ilalantad ko lahat ng marurumi mong sikreto.
Victor, anong sinabi mo? Nagbayad sa isang tao? Hindi ka naman nangutang sa loan shark, di ba? Tatay, anong pinagsasabi mo? Bakit ako mangungutang sa loan shark? Iyon ay. Isang kaibigan ko ang nangungutang sa akin. Opo, sir. Si Victor ay hindi kailanman mangungutang sa loan shark. Nag-overthink ka. Mahal na mga bisita, pasensya na sa munting aberya. Ngayon, pakinggan natin ang nobya. Uy, anong ginagawa mo? Si Chloe ang nobya. Di ibigay mo sa akin ang mikropono. Hindi ko kailangan ng pagpapakilala. Sigurado akong alam niyong lahat kung sino ako. Eto, gusto kong maglaan ng sandali upang ipakilala ang aking fiancé, Victor. Ang ibig mong sabihin ay dating nobyo. Ex-boyfriend, sa totoo lang. Ang gusto sabihin ni Chloe ay, pagkatapos ng kasal, sila ay magiging mag-asawa, alam mo. Hindi na lang nobyo at nobya. Si Victor at ako ay unang nagkakilala at nagmahalan noong kolehiyo. Hanggang ngayon, 10 taon na kaming magkasama. Ngayon, may regalo ako sa kasal para sa kanya. Victor, sige, alisin mo na ang takip. Si, Bella, tulungan mo si Victor dyan. Sige, gagawin ko. Paano ito naging posible? Diyos ko, hindi ba yun ang litrato nilang magkasama? Uy, ang lalaking ikakasal at ang abay na babae ay naglalandian? Ito. Paano nangyari ito? Miss Carter, napakatalino ng galaw na iyan. Ang tapang mo, bata. Talagang ginawa mo yun? Ang abay na babae ng nobya. Victor, anong nangyayari? Hindi yun ako. May nag-set up sa akin. Tama, malamang deepfake yon. Paano ko magagawa ang ganoon? Nasaan ang custom wedding poster na in-order ko? Bakit ganito ang nangyari? Chloe, hindi yun ako. Kailangan mong maniwala sa akin. Ang mga kakumpetensya ang nasa likod nito. Oo, Chloe. Ang Skyward Entertainment ay nangunguna na ngayon sa industriya ng entertainment. Hinarang namin ang maraming tao sa kanilang pagkakakitaan. May sadyang sumisira sa iyo. Ito, talagang hindi ninyo ito ginawa? Siyempre hindi. Kung kami ni Bella ay talagang lihim na magkasama sa likod mo, paano namin ipapaalam sa iyo? Paano pa kaya ilantad sa publiko? Oo, Chloe. Kailangan mong magtiwala sa amin. Tama ka, Secretary Quinn? Sige, mag-imbestiga ka. Alamin kung sino ang nag-setup sa atin. Miss Carter, na-research ko na ito. Ang bilis? Ako ang gumawa. Anong ibig mong sabihin? Secretary Quinn, may ginawa bang masama si Chloe sa'yo? Bakit mo ito ginawa? Sinabi niya sa akin na gawin. Tama na. Kayong dalawa. Tigilan na ang pag-arte. Tapos na akong makisali. Quinn, I play ang video. Oh, Miss Carter. Chloe, hayaan mo akong magpaliwanag. Alam ko kung ano ang sasabihin mo. Hindi ito deepfake at hindi ito gawa ng AI. Pinakuha ko ng lihim ang video na iyan. Matagal ko nang alam ang tungkol sa relasyon mo. Daisy, ano bang nagawa ko sa'yo? Bakit mo ako sinet up ng ganito? Karapat-dapat ka lang. Kailangan mong magpaliwanag sa lahat ngayon. Bruno, wala kang kinalaman dito, di ba? Bakit mo ako sinuntok? Hindi na kita kaya. Wala kang utang na loob. Ano, bawal ba kitang saktan? Chloe, hindi ko sinadyang ipagkanulo ka. Kasalanan lahat ni Victor. Hinalay niya ako. Totoo ba iyan? Siyempre, totoo. Binantaan din ako ni Victor. Sinabihan niya akong gawin ang lahat ng sinabi niya. Kung hindi, sasabihin niya sa'yo ang lahat. Kasinungalingan iyan. Naakit muna ako ng babaeng iyon. Nabulag ako sa pagnanasa. Kabaliwan. Kev, pinilit mo ako. Chloe, hindi ko na uulitin. Patawarin mo ako. Victor, sino ang tinatawag mong pokpok? Kung bagay sa'yo, matagal kaming magkasama ni Chloe at sinira mo lahat. Tama na. Anong klaseng palabas ba tong ginagawa niyong dalawa? Akala niyo ba
ay isa akong bata? Chloe, Paki, bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Wala akong hiya. Hindi ko napigilan ng tukso. Pwede mo akong paluin, sigawan, kahit ano. Oo, Chloe, mali kami. Paki, patawarin mo lang kami. Hindi dahil alam mong mali ka. Natatakot ka lang. Quinn, i-play mo ang pangalawang video. Oo, Miss Carter. Pwede ko munang pakasalan si Chloe. Tapos, patayin siya. Paano mo siya papatayin? Lason, aksidente sa sasakyan. Itulak mula sa gusali. Marami akong paraan. Diyos ko, hindi ba yon ang tagapamahala ni Ginang Carter? At ang artista ng kumpanya? Talagang sinubukan nilang patayin si Miss Carter. Ang sama ninyong dalawa. Para siyang magsasaka at ahas sa totoong buhay. Chloe, huwag. Paki, hayaan mo akong magpaliwanag. Napakabuti mo sa akin. Paano ko naman gustong mamatay ka? Nagbibiro lang ako. Oo, Chloe. Kahit magkaroon ako ng lahat ng lakas ng loob, hindi ako mangahas pumatay ng tao. Hindi mo ba ako kilala? Na-underestimate ko pa rin kung gaano kakapal ang mukha. Narito ang video at itinatanggi mo pa? Ang dahilan kung bakit mo ako gustong patayin ay para kunin ang kumpanya ko, para bayaran ang mga utang mo sa mangungutang, ha? Mangungutang, Victor? Talagang umutang ka sa mangungutang? Ty, huwag kang maniwala sa kalokohan niya. Anong mangungutang? Wala. Wala? Yung 50 milyong dolyar na utang mo sa akin, pinakain mo sa aso? Victor, magpaliwanag ka. Anong nangyayari? Hindi siya mangungutang. Ito'y pribadong utang kay Bruno. Pribadong utang? Ang interest ay 10 beses sa bangko. At tinatawag mong pribadong utang yan? Noong umutang ka, hindi mo yan sinabi. Victor, bakit ka nangutang sa mga loan shark? Wala ba tayong relocation compensation? Siyempre dahil nawala sa kanya ang lahat ng relocation compensation sa pagsusugal. Pinilit niyang magsugal. Kahit anong pilit naming pigilan siya, ayaw niyang makinig. Lalo lang siyang lumubog. Nawala pa niya ang lahat ng relocation compensation. Ano ang sinabi mo? Wala na ang lahat ng relocation compensation at may utang siya kay Bruno na 50 milyong dolyar. Wala kang kwenta. Paano ka nangahas magsugal? Tay, tigilan mo na ako. Alam ko na mali ako. Pagsisihan mo ang pagsusugal na yan. Pagsisihan mo ang pangungutang sa mga loan shark. Nangahas mong isugal ang relocation compensation. Iyon ang pera ng iyong ina at ng akin para sa pagre-retiro. Tatay, tigil. Tigilan mo siya. Umalis ka sa daan ko. Papatayin ko ang walang utang na loob na ito ngayon. Bruno, si Victor ang may utang sa'yo. Wala akong kinalaman dyan. Sa kanya lang lahat iyang utang. Buwisit. Nawala mo ang $20 million niyan. Ngayon gusto mong maglinis ng kamay? Ano ang pinagsasabi mo? Ang utang ay kinuha gamit ang iyong ID. Nakasulat na ito ng malinaw. Sinusubukan mong umiwas? Ang katawa-tawa, sa nakaraan kong buhay, nagkasundo sila na nakawin ang kumpanya ko at pinatay ako. Akala ko, sobrang nagmamahalan ang dalawang iyon. Pero, ang pag-ibig nila ay walang halaga sa harap ng pera. Tama na, kayong dalawang matandang walang kwenta. Tigilan niyo siya. Kung patayin niyo siya, sino ang magbabayad sa akin? Kung hindi kayo magbayad ngayon, ipapakain ko kayo sa mga pagong. Pakawalan mo ako. Wala akong kinalaman dyan. Siya ang nagudyok sa akin na magsugal. Kunin niyo rin siya. Pakawalan mo ako. Hindi ko problema iyan. Siya ang may utang. Pakawalan mo ako. Wala akong kinalaman dito. Siya ang may utang. Nasa kontrata ng utang ang iyong fingerprint. Hindi ka makakatakas dito. Kung hindi ka magbabayad, uhubaran kita at itatapon sa bahay aliwan. Chloe, alam kong mali ako. Pakiusap, iligtas mo ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magtatrabaho ako na parang aso para mabayaran ka. Chloe, seryoso ka bang ganito kawalang puso? Pagkatapos ng mga taon, nagbago ka na lang ng ganyan? Hindi ako nagbago, ikaw. Nabulag ako na mahulog sa isang taong walang hiya at kasuklam-suklam, isang makamandag na ahas. Chloe, sinisisi mo ako? Bakit hindi mo tingnan ang iyong sarili? 10 taong magkasama at hindi mo ako hinayaang hawakan ka. Akala mo ba hindi ako malulungkot at pupunta sa kanya? Ikaw ang nagtulak sa akin. Kaya ngayon, kasalanan ko na niloko mo ako? Chloe, pagkatapos ng lahat ng mga taon, talaga bang hahayaan mo na lang silang kunin ako? Kung hindi natin mabayaran ang pera, papatayin nila ako. Noong sumusunod ka kay Bella,
Noong binabalak mo akong patayin, naisip mo ba ang lahat ng taong pinagsamahan natin? Ilabas mo siya dito. Teka, asawa ako ni Chloe. Nagkaroon kami ng kasal. Legal kaming kasal. Hingin mo sa kanya ang pera. Huwag mo akong tingnan. Wala pa kaming marriage certificate. Hindi iyang legal na kasal. Tatay, iligtas mo ako. Ba, hindi ako nagpalaki ng hayop na tulad mo, 50 milyong dolyar. Kahit ibenta ko ang nanay mo at ang sarili ko, hindi namin iyon kayang bayaran. Tigil! Sino ka ba talaga? Pulis, tulungan niyo ako. Sinusubukan nila akong kidnapin. Pulis, papatayin nila tayo. Tulong! Bruno, huwag mong isipin na hindi namin alam ang tungkol sa iyong mga ilegal na gawain. Ang mga pribadong pautang ay hindi protektado ng batas. Kung mananakit ka ulit sa kanila, Aarestuhin kita dahil sa panggugulo. Maaari kang tumakbo, pero hindi ka makakapagtago. Hihintayin kita sa labas. Victor, Bella, may nag-report sa inyo ng tangkang pagpatay. Mangyaring sumama kayo sa amin? Pulis, kami ang biktima. May sumubok lang na kidnapin kami. Kung kayo ay biktima o hindi, malalaman namin pagkatapos ng investigasyon. Dalhin sila. Mga kilalang bisita, humihingi ako ng tawad sa pagkagulo ngayong araw. Kahit na kinakansela ko ang kasal, mangyaring magpatuloy at mag-enjoy sa pagkain at inumin. Gayon din, naghanda ako ng angpaw para sa lahat. Bilang tanda ng aking pasasalamat. Miss Carter, napakabuti mo. Kilala ko si Chloe mula pa noong siya ay bata, siya ay laging matalino. At ngayon, talagang nagtagumpay siya. Chloe, ang haling mo. Miss Carter, nandito si Mr. Vance. Gusto kanyang makita. Victor? Teka, hindi ba siya naaresto? Kahit na pinaghihinalaan sila ng tangkang pagpatay, hindi naman nila ito talagang ginawa. Bukod dito, ang lihim na na-record na video ay hindi maaaring gamitin bilang direktang ebidensya ng krimen. Kaya pinalaya sina Victor at Bella. Nakatakas sila ng madali. Bitawan mo ako. Papasukin ninyo ako. Chloe, lumabas ka. Bitawan mo ako. Papasukin mo ako. Miss Carter, pasensya na. Hindi ko siya napigilan. Hindi mo kasalanan. Pwede ka nang umalis. Anong ginagawa mo dito? Chloe, iligtas mo ako. Patawarin mo ako. Tulungan mo ako sa huling pagkakataon. Huwag mo akong tawagin ng ganyan. Tapos na tayo. Chloe, alam ko mali ako. Sumusumpa ako. Ikaw lang ang mamahalin ko mula ngayon. Magbabago ako. Victor, tumigil ka sa paggawa ng eskandalo. Hindi na tayo magkakabalikan. Alam ko galit ka pa sa akin. Mahal mo pa ako, di ba? Anong sigurado ka? Ang nararamdaman ko lang sa'yo ngayon ay galit. Wala kahit nakatiting na pagmamahal. Kung walang pagmamahal, walang galit. Chloe, tumigil ka sa pagpapakatigas. Lumabas ka. Hindi ako aalis, Chloe. Hindi mo alam ang ginawa nila sa akin. Kami ni Bella ay galing lang sa presinto. Tapos hinuli kami ng mga tauhan ni Bruno. Binugbog nila ako ng todo. Pinagbantaan nila na ibebenta ang mga organ ko kung hindi ako magbabayad. Anong kinalaman ko doon? Chloe, nakikiusap ako sa'yo. Iligtas mo ako. 50 milyong dolyar ay wala sa'yo. Maawa ka na lang sa akin. 50 milyong dolyar ay talagang wala sa akin. Pero, bakit ko ibibigay sa'yo? Ikaw ang may kasalanan nito. Secretary Quinn, ihatid mo siya palabas. Hindi ka pwedeng maging napakawalang puso. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng taon nating magkasama? Paano ka naging sikat? Natuklasan kita. Kung wala ako, Victor, ikaw, Chloe, ay wala. Mr. Vance, maghiwalay tayo ng may dignidad. Huwag mo na itong gawing mas pangit. Hindi ako aalis. Chloe, ano ba sa'yo ang 50 milyong dolyar? Hindi mo man lang kayang ibigay iyon. Akala mo ba? Tumutubo ang pera sa puno? Bakit ko ibibigay sa iyo? Chloe, wala ka bang puso? Matapos ang lahat ng mga taong magkasama tayo, hindi ba mahalaga ang relasyon natin ng ganyan? Noong niloko mo ako, wala nang natira sa atin. Paano naman ang lahat ng mga taon na sinayang ko para sa iyo? Huwag kang magpakamatuwid. Nasiyahan ka sa lahat ng ginawa ko para sa iyo at ginugol mo ang napakaraming pera ko. Gusto mo bang bilangin ko lahat? Mahal, huwag kang magmakaawa sa walang utang na loob na babaeng iyan. Mayaman na tayo ngayon. Mayaman? Saan nanggaling ang pera?
ako ang walang utang na loob? Hindi ba totoo? Kahit na ginawan ka namin ni Victor ng masama, siya ang fiancé mo. At ako ang pinakamatalik mong kaibigan. At siningil mo kami ng lahat ng mayroon ka. Sinira mo ang reputasyon namin. At sinubukan mo kaming ipakulong. Kayo dalawa ang nandaya sa akin? Nagplano na patayin ako? At hindi ako dapat lumaban? Ang mga taong tulad mo, hindi nakikita ang sarili nilang pagkakamali. Para kang kausapang pader. Mahal, may pera na tayo ngayon. Huwag mo nang tanggapin ang mga kalokohan niya. Tara na. Saan natin nakuha ang pera? Totoo ba ang $1 bilyong na binanggit mo? Siyempre totoo. Ang bilyonaryong taga-ibang bansa gustong mamuhunan ng $1 bilyong sa atin para magtayo ng bagong ahensya ng artista. Si Chloe ay may $1 bilyong. Paano ang hati sa kita? Hindi rin tayo napakasama? Seryoso ka ba? Siyempre totoo. Naibalik ko na ang pera ni Bruno. Isinama ko pa siya bilang kasosyo. Kikita tayo nang magkasama. Mahal, ang galing mo. Miss Sterling, may balita mula sa amin. Ikakasal na si Chloe. Ano? Ikakasal na siya? I-book mo ako ng pinakamabilis na flight pa uwi. Pero ang 60 kaarawan ng matriarch ay sa 1 linggo. Una ang pamilya. Baka dapat unahin natin ang kanyang kaarawan, di ba? Maliwanag. Ilipat ang $1 bilyong na cash mula sa account at i-wire kay Chloe. Ituring mo itong regalo sa kasal. $1 bilyong? Sobra ba iyon? Sobra? Hindi nga malapit. Kung hindi dahil kay Chloe noong panahong iyon, ang buong pamilya ko ay namatay sana sa sunog na iyon. Iniligtas niya ang buong pamilya ko. Noong nag-bankrupt ako, pinag-ipunan niya ang $1 milyong para sa akin at pinadala ako sa ibang bansa. Binigyan niya ako ng pagkakataon na muling bumangon. Sige, asikasuhin mo na. Wala na ang $1 bilyong. Ibibigay ko ang aking buhay para kay Chloe. Opo, gagawin ko agad. Miss Sterling, binalik ni Miss Carter ang pera. Sabi niya, hindi ito kasal sa pagkakataong ito. Hindi siya tatanggap ng mga regalo. Alam kong hindi tatanggapin ni Chloe iyon. Saka, ang mga litratong pinakuha ko sa kaibigan sa probinsya para sa kasal, dumating na ba? Oo, eto, tingnan mo. Kaya nagpakasal na sina Chloe at Victor. Hindi ba si Bella ang punong abay? Ang isa pang matalik na kaibigan ni Chloe. Desidido akong ibigay itong $1 bilyong. Tatanggapin ni Chloe iyan gusto man niya o hindi. Ito ang plano sa pangalan ng investment. Ilipat ang pera kina Victor at Bella. Hayaan silang magtayo ng bagong kumpanya. Ilipat ito sa kanila. Oo, hintayin mo akong makabalik para sabihin kay Chloe. Sa oras na iyon, wala na siyang magagawa kundi tanggapin ito. Pagkatapos, isasama natin ang bagong kumpanya. At ang pera ay mapupunta pa rin sa kanya. Naiintindihan ko. Ako na ang bahala. Pero ang cross-border investment ay kailangang dumaan sa mga proseso. Mga ilang araw iyan. Walang problema. Tapusin mo lang bago ako bumalik. Pasok na. $1 bilyong? Walang kahit isang sentimo na kulang. Hahaha, ang tangang si Chloe. Bulag siya. Tinatrato ako na parang alipin at ikaw na parang baguhan. Ngayon ay mahusay. Sa wakas, mayroon na tayong platform para ipakita ang ating talento at ambisyon. Mahal, sino sa tingin mo talaga ang overseas billionaire na iyon? Bakit siya napakabait sa atin? Sino bang pakialam kung sino siya? Ang nagbabayad ang amo. Kapag bumalik siya, pasasalamatan natin siya ng maayos. Kapag ang kumpanya ay tumakbo na, ipapakita ko kay Chloe na ako, si Bella, ay hindi lang palaging alalay niya. Hahaha, tama. Yuyurakan natin ang Skyward Entertainment. Papaluhodin natin si Chloe para magmakaawa. Kakabukas lang ng kumpanya mo at pinili mo ang opisina mo sa tapat mismo ng Skyward Entertainment. Hayagang provokasyon ba iyan? Provokasyon? Haha. Gusto lang naming makita ng lahat kung ano ang hitsura ng pagpapalitan ng bantay. Miss Blake, narinig ko dati kang artista sa Skyward Entertainment. Ngayon, nagtayo ka na ng sarili mong kumpanya. Balak mo bang makipagkompetensya kay Chloe? Dati ko siyang itinuturing na kapatid, pero tinuring niya akong parang utusan. Nagbago na ang panahon. Nakita ng dayuhang tycoon ng talento ko at ang pagiging negosyante ni Victor. Ngayon, hindi lang ako nagbubukas ng opisina sa tapat ng kanya.
kundi sa loob ng isang buwan, kukunin ko ang pinakamalalaki niyang proyekto. Oh, narito ng personal ang best actress na si Chloe. Dati kang sobrang mayabang, ngunit ngayon, para kang babaeng iniwanan. Mr. Ford, nandito ka rin pala. Narinig ko ang bago mong pelikula ay naghahanap ng mga investor at lead. Miss Carter, interesado ka ba? Ang pelikulang ito ay isang malaking franchise. Investment na $600 milyong, takilya na inaasahang hindi bababa sa $2 bilyong. Kukunin ito ng Skyward. Kung sasabihin mong oo ngayon, ang personal kong bayad na $30 milyong, ibibigay ko na lang. Isipin mo na lang na kilos ng pagkakaibigan. Mr. Ford, huwag mong hayaang lokohin kanila. Kakayahang umarte, reputasyon, nagtatapon lang sila ng pera. Nag-aalok ang Skyward sa iyo ng $30 milyong na diskwento. Nag-aalok ang Starshine sa iyo ng $50 milyong. Itong $50 milyong na diskwento, Miss Blake, Mr. Vance, seryoso ba kayo? Siyempre, oo, pirmahan na natin ang kontrata ngayon. Mr. Ford, pinahahalagahan mo ang karakter sa negosyo. Ang ilang tao, para sa pera, kaya pang ipagkanulo ang sariling fiancé. Mapagkakatiwalaan mo ba ang ganoong tao? Chloe, tumigil ka na sa kalokohan. Patuloy kang magsalita at idedemanda kita. Mr. Ford, huwag kang makinig sa baliw na iyon. Hanggat pumirma ka ng letter of intent sa amin ngayon, ipapawire ko sa accounting ang $50 milyong bilang advance, direktang deposito. $50 milyong, agad-agad. Miss Carter. Negosyo ay negosyo. Ang board ay nagmamalasakit sa kita. Ang ganitong uri ng sinseridad, ako si Ford, hindi talaga kayang tanggihan. Mr. Ford, mas mabuting mag-ingat ka. Miss Carter, bitter ka lang. Mayroon silang $1 bilyong na cash flow. Paano magiging peke iyon? Dahil hindi mo kayang talunin ang presyong iyan, ibibigay ko na ang proyektong ito kay Mr. Vance. Ha, Mr. Ford, isa kang taong may paninindigan. Miss Carter, gumugol kami ng 1 buong taon sa proyektong iyon. At ngayon, ibibigay na lang natin? Hayaan mo siyang kunin. Kung gaano siya kasaya, mas mahirap ang kanyang pagbagsak. Sinadya mo bang ibigay sa kanya? Kumusta, Abogado Jones? Suriin ang mga pinagmumulan ng pondo ng Starshine Entertainment. Kailangan kong malaman kung saan nanggaling ang $1 bilyong na iyon talaga. Si Chloe ay gumugol ng 4 na taon sa pagbuo ng kanyang kumpanya at inabot lang sa akin ng isang araw upang agawin ang kanyang pangunahing proyekto. Gamit ang pera ng iba para magbenta ng lugi. Nakakatawa. Honey, sawa na ako sa kanyang pagiging self-righteous. Kahit na ang $1 bilyong na iyon ay masayang, ibabangko ko pa rin ang Skyward Entertainment. Ganyan ang diwa. Hintayin mo lang. Isang araw, papaluhod ko si Chloe sa aking paanan. Nagmamakaawa sa akin para sa isang mumo. Miss Carter, mayroong kakilakilabot na nangyari. Si Victor at Bella ay parang mga asong ulol. Nitong nakaraang linggo, kinuha nila ang perang iyon at nagdudulot ng gulo sa palengke. Dahan-dahan lang. Ano na namang kalokohan ang ginagawa nila? Doble ang presyong inalok nila at inagaw ang lahat ng ating top talent, bawat isa. Pilit din nilang binili ang ilang top IPs. Akala nila, dahil may pera, pwede na silang lumabag sa patakaran nang walang pag-aalinlangan, hindi man lang iniisip ang gastos. Gusto nila tayong durugin. Hayaan silang gumastos. At saka, ilang minority shareholders ang nagdudulot ng gulo. Sabi nila pinalaki mo raw ng sobra ang kompetensya at humihingi sila ng emergency pulong ng mga may-ari ng sapi para tanggalin ka. Hayaan sila. Magandang pagkakataon para alisin ang mga unstable. Mabuti para sa kinabukasan ng Skyward. Miss Carter, magandang balita. Napakagandang balita. Tukuyin mo. Yung tangang si Victor, para lang maagaw ang mga top IPs na iyon sa atin, naglabas ng $4 milyong para lubusang bilhin. Dahil sa perang ginastos sa pag-agaw ng artists at pagkuha ng projects, malamang naubos na ang cash flow nila. Sigurado ka? Sigurado ka. At si Bella, yung babaeng gastadora, bumili ng luxury yacht na nagkakahalaga ng $20 milyong noong isang araw. Kahapon, nag-shopping spree siya sa Hermes. Ngayon, sa kanilang libro, malamang wala na silang $10 milyong na liquid assets, kung meron man. Bakit sila ganyan ka-arugante? Dahil si Victor ay nagyayabang kung saan-saan. Sabi niya yung overseas billionaire babalik daw sa loob ng ilang araw at mag-i-inject siya ng karagdagang $10 bilyong.
Kaya ngayon gumagastos sila na para bang walang hanggan. Karagdagang 10 bilyong dolyar? Mabuti, Quinn. Panahon na para sila'y bitagin. Bitagin? Ikalat mo agad ang balita at sabihin na ang cash flow ng Skyward ay tuluyan nang naubos at pinaplano kong isanla ang lahat ng aking shares para makakuha ng loan sa bangko upang manatiling nakalutang. Inaakit mo sila. Oh, nagpapakahina. At saka, sabihin mo ng pribado kay Mr. Ford na kung handa siya ngayon, handa akong kunin muli ang movie project na iyon sa napakababang presyo. Kung marinig ito ni Victor, para lubos kaming durugin, gagawin niya ang lahat, magdadagdag ng mas mataas na penalty upang tuluyang malock ang proyekto sa kanyang kamay. Miss Carter, ang galing ninyo. Gagawin ko na ito. Hoy, bakit ang hangin sa opisina na ito amoy ang baho ng pagkalugi? Bella, sinong demonyo ang nagpapasok sa'yo? Umalis ka dito. Hindi ka welcome. Sino ka ba sa akala mo? Malapit ka ng mabangkarote at magtapon ng sarili mula sa gusali at naglalakas loob ka pang sisigawan ako? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Narinig ko nagmamakaawa ka sa lahat. Kahit sinusubukan mong isanla ang shares mo para makakuha ng loan sa bangko. Anong pakiramdam na tanggihan ka kahit saan? Nakakainis, di ba? Pumunta ka ba dito para lang pagtawanan ako? Pagtawanan ka, isa iyon. Pero tumawag sa akin si Mr. Ford. Sabi niya, para kang asong gala, nagmamakaawa sa kanya na bumalik. Sayang lang ang hininga mo. Unilaterally naming itinaas ang penalty para sa pelikulang iyan sa 1 bilyong dolyar. 1 bilyong dolyar? Nasisiraan ka na ba ng bait? Ang kabuuang kita ng pelikulang iyan ay ilang daang milyon lang. At nagtatakda ka ng 1 bilyong dolyar na penalty? Haha, nervyos ka na, di ba? Gusto ko yung galit na galit ka at walang magawa. Ang overseas tycoon na namumuhunan sa atin babalik na sa lalong madaling panahon. Isa pang 10 bilyong dolyar ang naghihintay sa atin. Ang penalty na ito ay parang barya lang. Pirmahan mo itong kontrata ng acquisition. Chloe, kung luluhod ka ngayon at yuyuko ka sa akin ng 3 beses, tapos sumigaw ka ng Bella, ang pinakamatinding bangungot mo, mali ako ng 3 beses, at pagkatapos ay ibenta ang Skyward Entertainment sa akin sa halagang 1 dolyar, magiging maawain ako at hahayaan kang mabuhay sa panaginip mo. Gusto mong lunukin ang Skyward na nagkakahalaga ng bilyon para sa 1 dolyar? Akala mo ba karapat-dapat ka? Hindi pwede. Sige, bibigyan kita ng 1 gabi para mag-isip. Bukas ng 10 a.m., nasa The Grand Hotel tayo para sa huling seremonya ng pagpirma ng proyektong pelikulang iyan. Kung bukas hindi mo dala ang kontratang ito ng acquisition at luluhod sa harap ko, gagamitin ko ang lahat ng kapangyarihang pinansyal ko upang ganap na putulin ang iyong huling linya ng pondo. Sisiraan ko ang reputasyon mo. Maiipit ka sa daan-daang milyon na utang at magmamakaawa sa mga lansangan. Sulitin mo ang huling gabi mo bilang boss. CEO Chloe. Bobo ka. Alam mo ba kung gaano katagal akong naghihintay sa araw na ito? Salamat, mga miyembro ng press. Ngayon, ang aming Starshine Entertainment ay opisyal na nakuha ang pinakamalaking proyekto ng pelikula sa lungsod, Flames of War. Kasabay nito, gusto ko ring ipahayag ang isang bagay sa buong industriya. Ang dating mayabang na Skyward Entertainment, dahil sa naputol na pondo nila, malapit nang ma-bankrupt at ma-liquidate. Mr. Vance, nabalitaan ko na si Miss Carter ng Skyward Entertainment ay dating fiancé mo. Ngayong ganito na ang sitwasyon, hindi ka ba naaawa? Awa? Siya ang may gawa niyan. Hindi niya alam kung kailan titigil. Ito ang mangyayari. Ngayon, espesyal kong inimbita si Chloe mismo upang saksihan ang ating tagumpay. Chloe, dahil nandito ka na, huwag kang magtago sa likod ng pinto na parang duwag. Chloe, tungkol sa kontrata ng 1 dolyar, nakapagdesisyon ka na ba? Kung gagawin mo ito ngayon sa harap ng media, luhod at tawagin akong pinakamasamang bangungot mo, baka bigyan pa kita ng buto. Victor, Bella, pumunta ako rito ngayon hindi para pumirma ng kontrata. Nandito ako para bigyan kayo ng magiliw na paalala. Paalala? Sino ka ba sa tingin mo? Sa tingin mo kwalipikado kang magpaalala sa akin? Kapag ang kontratang ito na batay sa pagganap ay nalagdaan at natatakan, ang pinagmumulan ng pondo mo na illegal ay ma-freeze. Haharapin mo ang punitive damages na hanggang 2 bilyong dolyar. Binasa mo ba talaga ang mga tuntunin?
Miss Carter, ito ay sa pagitan ni Mr. Vance at namin, isang voluntaryong kasunduan batay sa pagganap. Si Mr. Vance ay lubos na nagtitiwala sa kanyang mga backer, kaya huwag mong istorbohin ang iyong magandang ulo. Chloe, wag kang maging bitter. I freeze? Sino ang maglalakas na I freeze ang pondo namin? Tapos na ang laro. Chloe, natalo ka. Talagang talo. Simula ngayon, ako, si Victor, ang magdidikta sa industriyang ito. Security, itapon ang bangkaroteng basurang ito. Sandali lang. Sa ngayon, ang nag-invest ng $1 bilyong sa iyo, na bilyonaryong taga-ibang bansa, dapat ay nakarating na. Paano? Paano mo alam ang schedule ng bilyonaryo? Alam ko hindi lang ang schedule niya, kundi pati kung sino siya. Tagal na Mr. Vance, Miss Blake. Ikaw ay. Nakalimutan kong magpakilala. Ako si Nora, tagapagtatag ng Sunburst Capital. So ikaw pala si Miss Sterling. Anong karangalan? Kumusta? Kumusta? Ako si Victor, mula sa Starshine Entertainment. Kumusta? Binibining Sterling. Ako si Bella. Marami na akong narinig tungkol sa'yo. Miss Sterling, ang galing ng panlasa mo. Namumuhunan ng $1 bilyong kay Bella at sa akin. Hindi ka namin bibiguin. Anong kinalaman mo diyan? Nagmamagaling lang kayo. Tama. Pinahawak ko lang sa inyo ang $1 bilyong para sa akin. Hindi ninyo ginagalaw, di ba? Gumamit kami ng kaunti. Kaunti lang. Okay lang. Para naman sa inyong dalawa iyon. Kaya okay lang kung ginamit ninyo ng kaunti. Chloe, ang $1 bilyong na iyon ay regalo ko sa kasal mo. Sinubukan kong ilipat ito sa iyo, pero tumanggi ka. Kaya naisip ko na ipahawak na lang sa kanila. Pinlano kong sabihin sa iyo pagbalik ko. Sorpresahin ka. Pero Nora, hindi kami ikinasal ni Victor. Nagkaroon sila ng relasyon sa likod ko. Sila ang nag-set sa akin para sa drunk driving. Gusto nila akong ipakulong at nakawin ang kumpanya ko. At patayin pa ako. Ang kapal ng mukha mo. Ms. Sterling, malamang alam niyang darating ka ngayon. Dumating siya para mangsabotahe. Gusto kanyang siraan kami para bawiin mo ang investment. Tama, Miss Sterling. Ang babaeng ito, hindi natin siya pwedeng hayaang makatakas. Palayasin siya. Security, palayasin siya. Gusto kong makita kayong subukan. Malinaw na nakasaad sa kontrata. Dapat ay inyo lang itong hawakan. Sino ang nagbigay sa inyo ng permiso na gastusin ito? Chloe, bakit mo hindi sinabi sa akin ang ganito kalaking bagay? Ang nangyari sa kasal ay nasa trending topics na. Akala ko alam mo na. Pero nasa ibang bansa ako. Alam mo naman? Hindi ko inakala na si Victor ay magiging ganyan kawalang utang na loob. At si Bella ay talagang basura. Attorney Wright, agad mag-apply na i-freeze lahat ng account ng Starshine Entertainment. Miss Sterling, pwede bang huwag? Chloe, alang-alang sa ating matagal na relasyon, pakisamahan mo ako. Chloe, pasensya na. Alam kong mali ako. Talagang alam kong mali ako ngayon. Kayo ang pumili ng ganitong landas. Wala kayong ibang masisisi kundi ang sarili ninyo. Walang magliligtas sa inyo ngayon. Victor, naka-freeze na ang pera mo. Ang proyekto ko? Sinungaling ka. Ngayon wala na ang pera. At sira na ang proyekto ko. May utang ka sa akin ng paliwanag. Chloe, hindi ka pwedeng umalis. Ano ang gagawin ko kung wala ka? Wala na ang kumpanya. Nasamsamang bahay. Wala na rin ang kotse. Wala na tayong natira. Kasalanan lahat ni Chloe. Siya ang gumawa nito sa atin. Ano ngayon? Ano na ba ang gagawin natin? Dahil ginawa ni Chloe na impyerno ang buhay ko, may isasabay ako sa pagbagsak ko, kahit na ito na ang huling bagay na gagawin ko. Kung gayon,
Isabay natin siya sa atin. Maligayang pagbabalik sa bahay at salamat sa pagsuporta sa akin. Ikaw ang aking kapatid na babae. Paano ko hahayaang mabuli ka? Uy, bata, pupunta ka pa ba sa ibang bansa? Hindi, mananatili ako. Galingan mo. Susuportahan kita kahit anong gawin mo sa bahay. Chloe, totoo ka ba? Siyempre, kahit anong gusto mo, kasama kita. Manumpa ka nga. Sumusumpa ako. Kahit anong gusto ni Liam, gagawin ko ang lahat para mapasaya siya. Kahit gusto niya ang mga bituin sa langit, aakyatin ko para sa kanya. Chloe, huwag kang magbabawi sa sinabi mo. Ang baliw na batang iyon ay may gusto sa iyo sa loob ng maraming taon. Ang tanging gusto niya sa buhay. Ay ikaw lang. Chloe, nagpaplano akong mag-shoot ng isang racing action blockbuster. Kailangan ko pa ng pangunahing actress. Interesado ka ba? Isang racing action movie? Gusto mo akong mag-race? Ang galing ng script at ang production team ay top-notch. Kung handa kang gumanap bilang lead, magiging hit ang pelikulang ito. Kung gusto mo akong maging bahagi nito, kailangan mo munang talunin ako. Talunin ka? Paano ko gagawin iyon? Mag-race tayo. Kung matatalo mo ako, magiging lead ako sa bago mong pelikula. See? Deal. Ang unang makarating sa tulay, ang panalo. Chloe, hindi ako magpipigil. Preno, sira. Chloe, bakit ka sobrang bilis magmaneho sa syudad? Wala ng preno. Kailangan kong bumagal. Ginagamit niya ang guardrail para bumagal, pero hindi sapat. Sige, banggain mo. Liam, umalis ka sa daan. Ito lang ang paraan. Ah, Chloe, okay ka lang? Liam, nasaktan ka. Ayos lang ako. Buti naman at okay ka. Chloe? Liam, Kumusta kayo? Ayos lang ako. Pero si Liam, iniligtas niya ako. mabilis. Stretcher. Tara, sa ospital. Iwan mo sa akin ang iba. Nahanap ko, ang preno mo, sina Victor at Bella iyon, naaresto na sila. Sa nakaraang buhay, sinagasaan mo ako. Ginawa itong parang aksidente. Sa buhay na ito, sa wakas ay binayaran mo na ang halaga para sa ginawa mo. Narecover ang perang ibinalik ng dalawang tanga na iyon. Naghahanap ba sila ng gulo? Tara na. Sige, gantihan mo na sila. Bruno, pinaghihinalaan kang nagpapautang ng may mataas na interes, ilegal na pagkakakulong, at pananakit. Arestado ka. Chloe, alam mo ba? Ang pinakamagandang bagay na nagawa ko sa buhay ko ay ang karera ko sa iyo noong araw na iyon, kahit na muntik ka ng mamatay. Sulit naman. Sinabi mo noong araw na iyon na may crush ka sa akin sa loob ng maraming taon. Chloe, bakit mo biglang binabanggit ito? Kinuha ko ang lead role sa pelikulang pangkarera. Talaga? Talaga, pero kailangan mo munang gumaling bago mo ito maidirect para sa akin. Chloe, huwag kang mag-alala. Lalabas na ako sa ospital bukas. Oy, bilang kapatid mo, ilang araw akong nagpakaabala at wala man lang akong narinig na salamat. Pero may iba na 3 araw sa ospital at nakuha ang lead actress. Nora, ano bang sinasabi mo? Salamat, Nora. Kung hindi dahil sa'yo ngayon, baka hindi ako nakaligtas. Wala nang kailangan pang pasasalamat sa pagitan natin. Bata, binabalaan kita. Si Chloe ay parang kapatid ko. Kung maglakas loob kang saktan siya, papanagutin kita. Nora, huwag kang mag-alala. Mas gugustuhin ko pang masaktan ako kaysa hayaan siyang magdusa.
Mga posisyon, action. Nora, ano ang iniinom mo? Grape juice. Ang pampaswerte kong inumin.